ay mag-update tayo sa isang bahay na nakuha natin through foreclosed na bahay. Nakuha natin siya. So, kagaya nabanggit ko sa mga nakaraang video, kapag nakakuha tayo ng bahay, nagbibigay tayo ng kahit papaano ay konting tulong. Depende kung sa merong ilaw na ba, may tubig na ba, malaki ba ang utang. Kapag medyo konti lang gastos natin, medyo malaki ang binibigyan natin pantulong. Then kapag medyo halos wala lahat at maraming utang, sakto lang yung binibigay natin tulong kasi marami pa tayong kailangan ipagawa at hindi naman tayo ganun kayaman, wala naman tayong ganun kapera-pera, no? Ngayon nga, zero ko baka pautang naman dyan, no? So, anong nangyari nung isa sa nakuha nating foreclosed na bahay, ganito. Unang punta namin is may nakasagutan ako. Yung katabing bahay kasi is kapatid, no? So, kumuda sila. Ang sabi is, hindi nyo pwedeng kumuha kayo basta-basta ng mga bahay nang may nakatira. So, doon pa lang na ramdaman ko na teka, makikipaglaban ako dito. Okay. So, ang sabi ko doon sa kapatid na nakatira doon sa nakuha ko, nabili kong bahay, ang sabi ko ay hindi man porket may nakatira ay hindi pwedeng bilhin. 'Di ba? Kayo ang makipag-usap sa bangko dahil kung ganito ang eksena nyo is dadaanin ko to lahat sa legal. So, magkakaroon tayo ng demandahan, magkakaroon tayo ng mga baranggayan. No, ganun ang nangyari. Then, after ng mga ilang buwan, meron akong sinabihan na pwede ba puntahan mo to. Tapos mag-offer ako, nalaman ko may sakit yung asawa nung taong nakatira doon. Ang sabi ko, pwede nila akong kausapin na kahit mag-stay sila ng 1 taon. Basta alam ko, natanggap nila na sa akin na yung bahay. Hindi ko sila sisingilin ng upa sa loob ng 1 taon. Yan ang kondisyon na binigay ko. Plus, pag alis pa nila, ay aabutan ko sila ng 20,000. Which is, wala pa ako ng time ng pera na yan, ha. Ngayon, may pumunta, mabait naman daw kasi yon at nakausap, bumalik yung inutusan ko, ang sabi sa akin, ikasuhan mo na lang, ireklamo mo na lang, i-legal mo na lang dahil mga maldita sila, ganyan-ganyan. So, hindi daw okay ang naging usapan. Ang ginawa ko ay from homeowners muna ako nagpunta. Doon ako nag-first step. Nagkaroon kami ng hearing na magtatapat dapat kami pero hindi sila umaten. Yung dating may-ari na nakatira pa rin doon sa bahay na nakuha natin. At merong isang lumapit sa akin na kaibigan ko, na kilala rin sila, na nakikiusap na bayaran na lang daw yung bahay monthly. Tapos kanila na lang daw. Hindi ako pumayag kasi kung monthly yon tapos nasa 800 pesos lang. Ay Diyos ko po, napakatagal natin magbabayaran dyan kasi ang binayaran natin dyan ay 1996, a milyar pa. Sobrang tagal. Wala pang tubig, ang daming utang. Yung mga, oh my God, yung tax, 'di ba? Tapos yung value naman ng bahay, hindi naman na ganun kamura. So, hindi tayo pumayag. And then, bigyan na lang daw sila ng panahon. Hanggang December last year, ang pakiusap nila is ngayon, February 2026 na. Ngayon, pinagbigyan natin sila na hanggang katapusan. Tapos, ang sabi ko is bibigyan ko sila ng 20,000. Ngayon, January na, wala silang balita. Ngayon, nagpapunta ako doon ng taong mag-update, tatanungin ko ano ng eksena. Nakikipaglaban na naman. Ang sabi, hindi daw sila pwede pumayag na umalis, ganyan-ganyan. Asan daw yung mga papeles, mga ganito ganyan. Meron daw silang attorney, may mga, kaya daw silang mga engineer, kakausapin. So, parang ang akin is, parang last year, nakikiusap ka, halos lumuhod ka, pinagbigyan kita, para nga sa akin, okay lang na mag-extend kahit 1 taon kasi naiintindihan ko may sakit, mag-aabot pa ako. Tapos bigla kayong parang matapang ulit. Ganun na nangyari. So, parang sa akin, parang ituloy ko na lang, illegal ko na lang, nakakabwisit, itutuloy-tuloy ko na lang. So, ngayon, umatras sila, sabi ko doon sa inuutusan ko na, sabi mo sa kanila, ilalabang ko to, pero 10,000 na lang makukuha. At the next time na lumaban ulit sila, 5,000 na lang ulit. At the next time, tatanggapin ulit nila, tapos lalaban ulit sila, magulong isip na ako, masyado na ako na-stress sa napakagulo nilang pag-iisip, ay hindi na ako magbibigay, ililigal ko na lang, ilalaban ko na lang ng legal para hindi na ako magbibigay. No, i-share it na lang sila after ng kung ano ng mga hearing na pagdadaanan namin. Kasi sila ang may kasalanan eh. Actually, hindi na nga dapat tayo magbibigay. Pero nakakaintindi tayo na sana meron silang panlipat, panghakot,
makaupa man lang ulit, 'di ba? Kaso para kang nilalaro na okay, tanggap na, tapos and then hindi ulit tanggap, magagalit ulit sila, parang ganyan. So nakausap namin yung parang pamangkin ata, engineer, in-explain namin, pinakita namin lahat ng mga papeles. So in-explain sa kanila, tanggap na. And then ngayon meron yung 10K kami na stop hindi sila lumaban after the 10K kasi pag lumaban sila mawawala pa yung 10K. Pabawas ako ng pabawas. Yan ang higanti ko kapag magulo kang kausap. Okay, hanggang sa mag-zero na, wala ka na makukuha. So, nag-close na kami sa 10K. Ang pagkakaalam ko, yung pinagkakatiwalaan ko is nag-usap na sila. May kasulatan na. Then, ang gusto nila nung una ay tatanggalin daw yung mga buhos, gigibain. Tatanggalin yung gate. Doon hindi ako papayag. Kasi, as is, kung nakuha yon, akin na dapat lahat yon. Ngayon pumayag ako na yung gate tanggalin nila. Pero hindi sila pwedeng maggiba ng kahit na ano doon. Yan na nakalagay doon sa papel na pipirmahan nila after ibigay yung 10,000 at ilalak na nung pinagkakatiwalaan ko yung bahay na yon para hindi na sila makapasok. Okay, so ganyan na nangyari.